Diyos at nais niya na kayo ay abutin mula diyan sa kalagayan, sa sitwasyon na meron ka sa mga oras na ito. Ang hinihiling po namin sa mga oras na ito ay hindi lamang ang inyong pandinig ang buksan. Sa mga oras na ito, kapatid, hindi maging ang inyong puso at isipan, buksan po ninyo sa salita ng ating pong Panginoon. Dahil naniniwala po ako na napakamakapangyarihan ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos at walang makapagpabago ng buhay ng tao. Dahil isa po ako sa mga naaabot ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Kapatid, isa rin po akong bunga ng mga ganitong klaseng pangangaral ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos. Nung ako po ay hindi pa nakakakilala sa Kanya, kapatid, kaibigan, napakamasalimuot ng buhay na meron ako. Napakadilim ng buhay na meron ako dahil namuhay ako sa bisyot kasalanan. Isang kababaihan na nawasak ang pamilya dahil sa bisyot kasalanan. Isang kababaihan na merong magulong sitwasyon sa loob ng aming bahay. Kapatid, nung ako po ay hindi pa nakakakilala sa ating pong Panginoon, nagkaroon po ako ng sakit na depresyon at anxiety. Kapatid, hindi po madali na magkaroon tayo o magkaroon ng ganong klaseng sakit. Kapatid, kaibigan, dahil hindi po ito nakikita sa pisikal. Hindi po ito nakikita. Dahil ang sakit po na yan ay sa isip. Kapatid, maging anumang gamot o anumang gamot ko sa aking buhay, kapatid, ay hindi po nakapagbigay ng satisfaction o tunay na kaligayahan, maging ng kapayapaan na hinahanap ko, kapatid. Dahil sabi ko nga po, nabuhay po ako noon sa bisyot kasalanan. Nagdodroga, umiinom ng alak, nagsisigarilyo. Kapatid, kaibigan, ganun klase ang pamumuhay ko nung ako po ay hindi pa nakakakilala sa ating pong Panginoong Yesus. Nung mga panahon na yan, kapatid, napakahirap ng aking pong buhay. Nung mga panahon na